Sa isang malayong baryo, may isang mabait na ina na nagngangalang Aling Rosa at ang kanyang nag-iisang anak na si Pina. Si Aling Rosa ay isang byuda at mahal na mahal niya ang kanyang kaisa-isang anak. Dahil wala ng ama si Pina, inakala ni Aling Rosa na ang labis na pag-aaruga ay makabubuti sa ugali ng kanyang anak. Siya ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay, habang si Pina ay kadalasang naglalaro at hindi marunong sa anumang gawain. Isang umaga, nagluto si Aling Rosa ng lugaw para sa almusal. Pina, pakikuha naman ang sandok na kahoy. Ha? Nanay, saan po nakalagay? Nandyan lang sa kusina. May mga mata ka, anak ko. Gamitin mo. Hindi ko po makita, inay. Hindi ko alam kung nasaan. Nainis si Aling Rosa dahil ayaw tumulong ni Pina. Nang hapon ding iyon, si Aling Rosa ay nasa hardin upang magtanim ng gulay. Pina, pakipasa naman ang pandilig. Saan po, nanay? Nandyan lang sa tabi mo. Tumingin kang mabuti, anak. Hindi ko po makita, nanay. Tumingin na ako. Tahimik na umiyak si Aling Rosa. Alam niyang hindi talaga nagsikap si Pina. Anak, sinabi ko sa'yo na gamitin ng walis at linisin ang mga tuyong dahon sa likod bahay. Pero nanay, hindi ko alam kung nasaan ang walis. Anak, halika dito at tulungan mo nga ako. Opo, nanay. Isang oras na mula nang humingi ako ng tulong. Bakit hindi ka pa dumating? Sandali lang po, nanay. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Kinailangang magpahinga sa kama. Anak ko, masama ang pakiramdam ko. Maaari mo bang ihanda ang almusal? Nasa ref ang lahat ng kailangan mo. Pero asan ang kaldero? Asan ang gatas? Ayoko nang hanapin pa ang mga yan. Pina, pakiusap. Kailangan ko lang ng makakain. Sige po, nanay. Gagawin ko mamaya. Ngunit sa halip, lumabas si Pina at naglaro buong araw. Pagsapit ng gabi, labis nang nagugutom si Aling Rosa at lalo pang lumala ang kanyang pakiramdam. Noong gabing iyon, malungkot na umiyak si Aling Rosa at bumulong sa buwan. Naku, sana magkaroon ng maraming mata ang aking anak para hindi na siya laging umaasa sa akin. Ang hindi alam ni Aling Rosa, ang hiling na binibigkas sa liwanag ng buwan ay may kapangyarihan. Kinabukasan, Pina? Pina? Anak, nasaan ka? hinanap ni Aling Rosa ang kanyang anak sa bawat sulok ng bahay, ngunit hindi niya ito makita. Sa bakuran, nakakita siya ng isang kakaibang prutas na tila may maliliit na mata sa palibot nito. Sa sandaling iyon, naunawaan niya. Ang kanyang anak ay naging isang halaman na may maraming mata. Pina, anak ko, patawad kung hindi kita naturuan ng tama. Mahal na mahal kita. Mula noon, inalagaan ni Aling Rosa ang halaman ng buong pagmamahal. Tinawag niya itong Pina. At habang lumilipas ang panahon, nakilala ito ng mga tao bilang Pinya.